Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 931, sino ang pabor at sino ang laban? Ang kalbong waiter ay ganap na cool. Buti na lang nagsunog sila ng account book, at most ay ilang beses silang nagmura. Kung hindi yun gagana, ibabalik na lang siya sa kulungan at ikukulong ng ilang araw. Bakit patayin na lang? Hindi lang ang kalbong waiter ang nataranta, pati ang ibang kumakain ng melon na nanunood sa excitement ay natulala rin. Ngunit para kay Yuli at sa iba pang nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Jingzi at kung anong mga karapatan ang hawak ni Jingzi, ang kahilingang ito ay walang halaga. Hindi makatarungan ang pagkamatay ng kalbo. Kamahalan, iligtas mo ako. Nang hawakan ng mga opisyal at sundalo ang braso ng kalbo at hinayla ito palabas, nagising ba ang kalbo sa kanyang kalituhan? Ito ay para sa tunay. At ang tanging makapagliligtas sa kanya ngayon ay si Prinsipe Yu. Kaya't muli niyang sinabi, kamahalan, ako ay nagkasala. Hindi ko sinasadyang nasunog ang isang ledger. Ang krimen ay hindi karapat-dapat sa kamatayan. Tutal tinutulungan siya ng kalbo, at natakot din si Prinsipe Yu na mabilis siyang tumalon sa pader. Ang pinakamahalagang bagay sa pag-amin sa sarili ay hindi niya matiis kung paano naglakas loob si Jingzi na maging napakayabang sa harap niya, kaya handa siyang magsalita ng ilang salita sa kalbong waiter. Gaano man kataas ang kanyang opisyal na posisyon, si Jingzi ay isa lamang pangalawang ranggo na opisyal. Bakit, hindi pa rin ba siya nangangahas na ibenta ang kanyang mukha? Kaya't sinabi niya, President Jing, nanggugulo ka ba sa Mohill? Siya ay tao, hindi isang aso, paano niya ito papatayin kapag sinabi niya ito? Huwag mong sabihing aksidente niyang nasunog ang account book, kahit na sinadya niya, hindi ba medyo katawa-tawa na hilahin lang siya pababa at patayin ng basta-basta? Kung gagawin mo ito, saan nakatayo ang batas ng daan? Kung alam ng iyong kamahalan na ikaw ay napakawalang galang sa mga ordinaryong tao base sa iyong katayuan. Natatakot akong hindi ako papayag kahit sa buhay ko. Napakahusay ni Prinsipe Yu sa kanyang mga salita. Una sa lahat, inuri niya ang kalbo sa mga ordinaryong tao, upang makakuha ng pinakamalaking simpatiya mula sa mga tao, at kasabay nito, inalis niya si Emperor An. Ang pag-uugali ni Jingzi ay inilarawan bilang isang kalupitan ng mga opisyal na pumapatay ng mga tao. Kaya sa sandaling matapos siyang magsalita, nakuha niya ang suporta ng karamihan sa mga naroroon. Oo, hindi ko sinasadyang nasunog ang account book. Kung magsunog ka ng kahit isang account book at papatayin ka, wala nang magsisindi ng kalan, dahil hindi sinasadyang masunog ang ibang mga bagay. Napakasayang ng buhay ng tao. Nang makita ang napakaraming tao na sumusuporta sa kanya sa eksena, napakasaya rin ni Prinsipe Yu, kaya seryoso niyang sinabi, President Jing, nakita mo na ba ito? Bagamat isa kang mataas na opisyal, hindi ka maaaring maging walang batas. Alam mo, kailangan mong isaalang-alang kung ano ang gusto ng mga tao. Nakahinga rin ng maluwag ang kalbong waiter, sa pag-aakalang si Prinsipe Yu ay mas maaasahan, kaya't nahuli niya si Jingzi sa ilang salita. Sumunod, nakagawa na ng plano si Prinsipe Yu. Kung sasabihin ni Jingzi sa mga tao sa pinangyarihan kung gaano karaming maruming impormasyon ang naitala sa account book, at sinunog ng kalbong waiter ang account book para protektahan ang mga kriminal, at iba pa. Lalapit siya at sasabihing walang ebidensya si Jingzi. Anyway, ngayong wala na ang account book, wala na siyang pruweba. Sayang naman at medyo abnormal ang ugali ni Jingzi. Nanatiling nakangisi sa kanyang mga labi at hindi tumitingin sa mga tao sa pinangyarihan, na para bang wala siyang masabi sa mga ito. Hindi kaya naintindihan na niya ang sitwasyon at alam niyang magiging walang kwenta ang pakikipag-usap, kaya tumigil na lang siya sa pagsasalita. Haha, masasabing matalino siya. Nang maisip ni Prinsipe Yu at ng kalbo na walang masabi si Jingzi, biglang naglabas si Jingzi ng isang punyal na may malamig na liwanag mula sa kanyang mga braso at itinutok ito ng diretso kay Prinsipe Yu. Dahil sa biglaang pangyayari, nagulat si Crown Prince Yu at napaatras ng ilang hakbang. Pasuray-suray siya. Kung hindi lang may humaharang sa kanya sa likod ay natamba na siya. Ikaw. Anong ginagawa mo? Hindi lang kay Prinsipe Yu ang ginawa ni Jingzi, kundi pati si Yuli. Matagal ko nang narinig na sobrang high profile ang acting style niya, pero hindi ko akalain na ganoon pala siya ka-high profile. Sa publiko, itinutok ang espada kay Prinsipe Yu, ngunit walang natira. Alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Kung maglakas loob kang ituro sa akin ang isang sandata ng pagpatay, gusto mo bang pukawin ang maharlikang pamilya ng Daan? Nang makitang walang intensyon si Jingzi na kumilos, si Prinsipe Yu, na huminahon, ay kinuha ang bagay na ito upang pukawin ang maharlikang pamilya. Hawk up! Ang sandata sa pagpatay. Gayunpaman, hindi natakot si Jingzi. Hinawakan niya ang punyal sa harap ng mga mata ni Prinsipe Yu at ninisyon, Prinsipe Yu, buksan mo ang iyong maliliit na mata at tingnan mong mabuti. Ito ba ay sandata ng pagpatay? Prinsipe Yu ang prinsipe ay walang oras na mag-alala tungkol sa sinabi ni Jingzi na siya ay may maliliit na mata. Napatingin siya sa punyal na nasa kamay niya at pinagpawisan siya ng malamig. Nakita ko na ang hilt ng dagger ay gininto ang dilaw, na may nakaukit na parang buhay na pattern ng dragon,
at ang mga pattern ng dragon ay umaabot mula sa hilt hanggang sa talam, paanong ang mga ordinaryong sandata ay maglalakas loob na ukit ng mga pattern ng dragon? Nasaan ang sandata ng pagpatay? Ito ang espada ng emperador. Nang makitang nakilala ni Crown Prince Yu ang Emperor's Sword at may parehong takot na ekspresyon gaya ng kanyang apo, nginisyon ni Jingzi. Pagkatapos ay itinutok niya ang Emperor's Sword sa kalbong waiter. Gusto ko siyang patayin ngayon. Sino ang sumasang-ayon at sino ang tutol? Sandaling natahimik ang hall. Hindi lahat tanga. Bagamat hindi nila alam kung ano ang punyal sa kamay ni Jingzi, maaari nitong hindi makapagsalita si Prinsipe Yu at magmukhang kasing pangit ng pagkain ng langaw. Ito ay nagpapakita na ang punyal na ito ay hindi simple. Maging si Prince Yu ay nakipagkompromiso. Gaano sila katanga para tumutol muli? At sa paghusga sa hitsura ni Jingzi, parang papatayin niya ang sinumang maglakas loob na tumutol. Maaaring hindi tumutol ang iba, ngunit kailangang tumutol ang kalbong waiter, dahil siya ang pupugutan ng ulo. Tutol ako, tumututol ako. Sumulyap si Jingzi sa kanya, hindi wasto ang pagtutol. Nabulunan sandali ang kalbo, at pagkatapos ay nagtungo kay Prinsipe Yu. Kamahalan, iligtas mo ako, kamahalan, iligtas mo ako. Tahimik na lumingon ang ulo ni Prinsipe Yu sa gilid, tila sumuko sa kalbong waiter. Bumagsak sa mata ng kalbong waiter ang eksenang ito, at agad siyang nabalisa. Kamahalan, kamahalan. Patuloy na tumugon si Prinsipe Yu, habang sinimulang hilahin ng mga opisyal at sundalo ang kalbo. Alam ng kalbo na hanggat umalis siya sa silid na ito, hindi na siya mabubuhay pa. Dahil hindi mo ako tinutulungan, huwag mo akong sisihin. Kamahalan, hiniling mo sa akin na sunugin ang ledger. Hindi mo ako maaaring baliwalain. Ito ay isang ledger. Bakit mo ako papatayin? Wow! Ang pangungusap na ito ay muling nagdulot ng kaguluhan sa bulwagan. Tila naintindihan ng lahat kung bakit ngayon lang gustong magsalita ni Prinsipe Yu para sa kalbong waiter. Si Prince Yu pala ang nagsulsul nito. Kalokohan, kalokohan lang. Galit na tumalon si Prince Yu. Sa sandaling ito, wala na siyang kahit katiting na intensyon na magsalita para sa kalbo. Siyempre, kahit may intensyon siya, wala siyang kakayahan. Gobernador Yu, dali-dali siyang bunutin at patayin ang lalaking ito. Naglakas loob siyang akusahan ako ng mali. Mukhang sinasadya niya iyon sa pamamagitan ng pagsunog ng ledger. Sumulyap si Gobernador Yu kay Jingzi at nakita itong tumanggaw sa kanya, kaya sinabi niya, hilahin mo, lumabas at patayin siya. Kabanata 932, pag-amin sa aking pagkakamali. Habang hinihila ang kalbo at pinugutan ng ulo, natapos ang mga pangyayari ngayong umaga. Ang huling resulta ay ang parehong miyembro ng pangkat ni Prince Yu ay inaresto at ipinadala sa bilangguan, maliban kay Prinsipe Yu mismo. Nakaligtas ang may-ari ng Heck Village dahil sinunog niya ang account book sa oras. Si Prince Yu at Master Ku ay hindi na gustong manatili pa rito at umalis sa kalungkutan. Nang makitang walang makakain, ang mga taong kumakain ng melon ay agad na nawalan ng interes na manatili at nagkalat ng napakarami. Ang Immortal Joxing Tower, na nakaimpake kanina, ay biglang nawalan ng laman, na naiwan na lamang sina Jingzi at ang kanyang partido, Yu Li, at Zhou Ziqiong, na hindi pa nakaka-recover mula sa pagkagulat. Sa oras na ito, sinabi ni Yu Li, President Jing, nabigo si Shangguan na turuan ng mabuti ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito ay muntik kong gawing mali si Pangulong Jing. Hihingi ako ng tawad kay Pangulong Jing sa ngalan ni Quanzi. Habang sinasabi niya ito, tumingin din si Yu Li sa kanya. Yumuko si Jingzi at napakarelihiyoso. Ngumiti si Jingzi at sinabing, hindi na kailangang humingi ng tawad kay Gobernador Yu. Bilang mga kabataan, hindi may iwasang pagsamantalahan sila ng mga taong may masamang intensyon. Hindi na kailangang seryosohin ito. At saka, lahat ito ay salamat kay Haishing sa pagkakataong ito, kung hindi ay hindi malalaman ni Gobernador Yu ang tungkol dito. President Jing ang sinasabi niya ay, para sa isang lalaki na mas bata kaysa sa kanyang sariling anak, palaging kakaiba ang pakiramdam na ang sinasabi ng matanda ay tungkol sa binata, na para bang siya ay napakalaki. Gayunpaman, kung hinuhusgahan ang karanasan ni Jingzi, tila walang masama sa pagsasabi nito, kaya ngumiti siya at sinabing, madalas kong marinig na binanggit ni Pangulong Jing sa mga liham ng aking panganay na kapatid noon, at nang makita ko siya ngayon, talagang karapat-dapat si Pangulong Jing. Nang makita si Yu Li na nagkusa na mag-alok ng isang sangay ng oliba, nakangiting sinabi ni Jingzi, huwag mo akong tawaging Presidente Jing. Kung isa sa alang-alang ang relasyon sa pagitan ng aming dalawang pamilya, ang pagtawag sa akin sa ganoong paraan ay tila alienating, hindi ba, tiyuhin? Yu. Nakasama ni Sheng si Jing dati. Napag-usapan ni Zi ang tungkol sa kanyang nakababatang kapatid, na naging opisyal sa Ross House sa loob ng maraming taon, ngunit maaaring lumayo kay King Jin at King Yu, kaya mapagkakatiwalaan pa rin siya. At siya ay tiyuhin ni Yu Xiangrong. Sa kanyang relasyon kay Yu Xiangrong, ayaw niyang maging masyadong palaaway, tito, tawagin mo na lang akong Jingzi mula ngayon. Natigilan si Yu Li saglit, saka ngumiti. Tumayo siya. Tumayo at sinabing, okay, narinig ko na ang aking kuya na binanggit ang bagay sa pagitan mo at ni Xiangrong, kaya hiniling sa akin ni Tito na sabihin sa iyo na mula ngayon ng pribado, tatawagan kitang Jingzi. Okay, Tito.
Sandaling nag-usap ang dalawa. Well, maagang bumalik si Yuli dahil kailangan niyang bumalik para harapin ang mga gawain ni na Magistrate Liu at Shopkeeper Hu. Pagkabalik ni Yila, hiniling ni Jingzi kay Chen Jianan at sa iba pa na simulan ng pag-inspeksyon sa Immortal Joxing Building, at pagkatapos ay naalala niya si Zhou Ziqiong. Nang lumingon siya, nakita niya si Zhou Ziqiong, na nakatingin sa kanya na may mapurol na mukha, na may hindi maipaliwanag na sigasig sa kanyang mga mata. Ang pangalan mo ay Jingzi. Ang banayad na kapaligiran sa pagitan ng dalawa ay tumagal ng ilang sandali bago nasira ng tanong ni Zhou Ziqiong. Oo. Saan ka galing? Jingzhou. Huminga ng malalim si Zhou Ziqiong. Habang tinitingnan niya si Jingzi, mas nararamdaman niyang siya ang taong hinahanap niya, ngunit patuloy pa rin siyang nagtanong, sino ang iyong ama? Ang pangalan ng tatay ko ay Jing Wenmao. Naguluhan si Jingzi sa tanong, ngunit sumagot pa rin siya ng totoo. Nang matapos siyang sumagot, nakita niyang namumula ang mga mata ni Zhou Ziqiong, at pagkatapos ay hinayla ang kamay ni Zhou Ziqiong. Gumamit siya ng labis na puwersa kaya sumakit ang kamay ni Jingzi sa pagkakahawak. Kailan ka lumabas ng Pangzhou? Lumabas ka noong summer. Sinagot ni Jingzi ang subconsciously, ngunit hindi siya nagising hanggang sa natapos niya ang kanyang sagot, paano niya nalaman na siya ay orihinal na nakatira sa Pangzhou? Paano mo nalaman na nakatira ako sa Pangzhou noon? Hindi ko lang alam na nakatira ka sa Pangzhou. Sa oras na ito, puno ng pagmamahal ang mga mata ni Zhou Ziqiong, at pagkatapos ay tinapik niya si Jingzi sa ibabang likod, ang tila tinititigan niya ay ang puwitan ni Jingzi, ngunit nang tapikin niya ito, medyo nahihiya pa rin siya, kaya itinaas niya ito at tinapik ang kanyang ibabang likod. Alam ko rin na mayroon kang isa sa iyong puwit. Nang marinig ang pamilyar ngunit medyo malayong tanong na ito, ang unang naisip ni Jingzi ay si Luli, noong una silang nagkita ni Luli. Iyon ang sinabi ni Luli. Sa oras na iyon, siya ay hanggal at naisip na si Luli ay nag-espiya sa kanya, at handa siyang makipaglaban sa kanya. Ngunit pagkatapos ng napakatagal na pagpunta sa Angwo, hindi na siya ganoon katanga, kaya ang una niyang naisip pagkatapos marinig ang pangungusap na ito ay, sinong kapatid siya. Dahil walang nakakaalam ng maliit na sikretong ito tungkol sa kanyang puwet maliban sa kanyang mga kapatid na babae. Siya ay may kabuuang 7 kapatid na babae. Ang mga kilala niya sa ngayon ay ang panganay na kapatid na si Luli, ang pangalawang kapatid na babae na si Zhu Xining, ang ikatlong kapatid na babae na si Qingqiu, ang ikaapat na kapatid na babae na si Pei Yangxi, ang ikalimang kapatid na babae na si Liu Jinghong, at ang natitira ay ang ika-6 at ika-7 kapatid na babae. Naalala mo na ba? Tinitigan ni Zhou Ziqiong si Jingzi nang may umaasam na mga mata. Kung mali ang sinabi mo sa oras na ito, medyo nakakahiya. Ika-6 na kapatid na babae o ika-7 kapatid na babae. Pumili ka ng isa sa dalawa, may 50% chance, hindi mo naman kabisado ng ganyan di ba? Hindi naman dapat maling hula di ba? Maingat na tiningnan ni Jingzi si Zhou Ziqiong. Hindi siya masyadong matanda, hindi gaanong mas matanda sa kanya, kaya nagkaroon siya ng ideya. Siyempre naalala ko. Hindi ba ikaw ang ika-7 kapatid? Habang sinasabi niya iyon, mahigpit na hinawakan ni Jingzi ang kamay ni Zhou Ziqiong. Saglit na natigilan si Zhou Ziqiong, pagkatapos ay itinapon ang kamay ni Jingzi, na nagkukunwaring galit, ginawa ko ang mga damit na iyon para sa iyo ng libre noong bata ka pa. Ano pa ang ginawa ni Lao Qi bukod sa binasa ka ng ilang tula noong mga oras na iyon? Ano ang isinuot mo noon? Tao, ngunit ang tingin mo sa akin ay ang ika-7 anak. Natarante si Jingzi, anong uri ng swerte ito? Mayroong 50% na pagkakataon na maaari kang magkamali, wala nang iba. Gayunpaman, hinanap niya ang kanyang memorya at sa wakas ay nakakita siya ng ilang mga pahiwatig mula sa kanyang pagkabata, sa dalawang bunsong kapatid na babae. Ang isa ay mahilig manahi at gumawa ng mga damit para sa kanya, at ang isa ay mahilig magbasa ng mga tula at magsulat ng mga liriko. Sa pag-iisip tungkol dito, at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa kasalukuyang trabaho ni Zhou Ziqiong, ang kanyang pagkakakilanlan ay tila madaling makilala, ngunit ang kanyang utak ay nag-short-circuited at hindi siya nag-isip ng ilang sandali, na humantong sa kasalukuyang nakakahiyang sitwasyon. Ngunit sa sandaling nagbago ang isip ni Jingzi, nakaisip siya ng solusyon. 6 na kapatid, hindi ko kasalanan. Noong bata pa ako, ang pinakamagandang babae sa pamilya ay ang ika-7 kapatid. Hindi nagsisinungaling si Jingzi. Sa 6 na babae sa pamilya noong bata pa siya, ang kanyang ika-7 kapatid na babae ang pinakamaganda. Bagamat ang iba pang 5 kapatid na babae ay maganda rin, sila ay mas mababa pa rin sa ika-7 kapatid na babae. Kaya't nagpatuloy siya, sino ang nakakaalam na ang 6th sister ay napakaganda ngayon. Natural kong ituring ang 6th sister bilang 7th sister. Gusto ng mga babae na purihin siya ng iba, at ang mga salita ni Jingzi ay walang alinlangan na pinuri si Zhou Ziqiong nang hindi sinasadya. Kaya agad na bumagsak si Zhou Ziqiong sa depensa at muling hinawakan ang braso ni Jingzi. Humph, kasing tanga ko pa rin ako noong bata pa ako. Halika, sumama ka sa akin at pag-usapan ang nangyari sa mga nakaraang taon. Chapter 933, Ilan pang asawa mo? Iniisip ni Zhou Ziqiong na ang kapalaran ay isang kahangahangang bagay. Noon pa man ay gusto na niyang pumunta sa Pangzhou.
Sa simula, hindi ito pinahihintulutan ng mga kondisyon, dahil alam niya na may mga tao mula kay Haring Jin sa paligid niya na palaging nanunood. Hanggang isang araw, wala na ang mga taong iyon at nagkaroon siya ng mga kondisyon para pumunta sa Pangzhou. Gayunpaman, sa oras na ito, sinimulan na niyang kunin ang negosyo ng cloth workshop ng pamilya Zhou at nilikha ang Wanwo Jade Brocade. Ang malaking pagawaan ng tela ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Gusto niyang umalis, ngunit naubusan siya ng oras. Ang kombinasyong ito ng mga pangyayari ang humantong sa kanyang maalamat na muling pagkikita ni Jingzi. Naisip niya noong una na kakaiba ito dahil hindi niya kailanman isinasaalang-alang ang bagay ng mga lalaki at babae sa mga taong ito. Kahit na palaging may mga taong nagmumungkahi ng kasal sa pamilya Zhou, kabilang si Prince Yu, o ang kanyang kasalukuyang manugang na babae ay palaging gustong pakasalan siya, hindi niya naisip ang tungkol dito. Isinasaalang-alang ito. Palagi niyang naramdaman na ang dahilan kung bakit siya ay napakalaban sa ganitong uri ng bagay ay dahil hindi na niya muling nakita ang kanyang mga magulang, o ang batang lalaki na nakatayo sa ilalim ng ulan ng mga bulaklak ng peach at nagsabi sa kanila, paglaki ko, iayanig ko ang ulan ng mga bulaklak ng peach para sa aking mga kapatid na babae. Sa tuwing namumukadkad ang mga bulaklak sa tagsibol, mag-isa niyang titingnan ang mga bulaklak ng peach sa buong kabundukan at parang, nakangiti ng nakakaloko. Sa paglipas ng mga taon, nakakita siya ng mga makapangyarihan at mayayamang lalaki, pati na rin ng mga mahuhusay at magagandang lalaki, ngunit hindi niya kailanman naisip. Ayaw pa nga niya itong tingnan sa pangalawang pagkakataon matapos ang unang tingin, at ang puso niya ay nakatutok dito. Kasangkot sa negosyo ng Zhoujia Bufang. Pero noong una kong nakilala si Jingzi, may kakaiba akong naramdaman. Ang pakiramdam na ito ay hindi dahil siya ay maganda, o dahil sinubukan niyang iligtas ang kanyang sarili ngunit nagkamali ito ay isang uri ng hindi malay na kabaitan at pagkilala. Pakiramdam. Kaya't nang sabihin niya na mayroong isang babae na nagngangalang Zhang Xiaoyo na magiging mas makapangyarihan kaysa sa kanya sa hinaharap, siya ay hindi pa rin nasisiyahan. Parang selos ang pakiramdam. Hindi niya ito inamin noon, ngunit ngayon ay naglakas loob na siyang harapin ito. Itong pakiramdam na ito ay selos. Pagkatapos ay mayroong Lantern Festival sa labas ng moat kagabi, gayon din ang parol na bagtong na hula at ang Shangyuan Poetry Party sa Joxian Tower. Tila ang bawat pagtatagpo ay maalamat, at si Jingzi ay may iba't ibang tila dahilan para sa kanya. Paggalaw ng mga kamay at paa, at ngayon lang ay mas malala pa, nahuli pa niya ang sarili niya. Sa pag-iisip nito, siya ay napakahiya, at ang hindi niya nang ahas na harapin ito ay ang hindi niya malay na inaprubahan ang kanyang maliliit na aksyon. Hindi man pagpayag, walang pagtanggi sa aking puso. Dahil dito ay nakaramdam siya ng takot at kahit na medyo nagkasala. Kailan ka naging ganito? Hanggang sa marinig niya ang salitang, Jingzi, mula sa kanyang bibig, pakiramdam niya ay nagising siya mula sa isang malaking panaginip, at para siyang nahiwalay sa ibang mundo. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang siya na ang batang matagal na niyang inaasam. Well, siya yun. Nang makumpirma ito ngayon, nawala ang lahat ng naunang pagkabalisa, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam at kung bakit hindi siya nagkaroon ng pusong tumanggi dahil siya ang kanyang Zir. Sa pag-iisip nito, labis na gamaan ang loob ni Zhou Ziqiong, at kasabay nito, napuno ng kaligayahan ang kanyang puso, at hindi na niya hinintay na hawakan ang kamay ni Jingzi at lumabas sa Joxian Tower. Sa sandaling ito, marami siyang gustong itanong at napakaraming bagay na gusto niyang sabihin sa kanya. Si Jingzi, na inakay palabas ng kamay ni Zhou Ziqiong, ay natural na nakatanggap ng matinding atensyon mula sa mga tao sa kalye, ngunit walang pakialam si Jingzi. Siya rin ay nasa isang partikular na kaguluhan sa mood ngayon. Bakit napakadugo ng mga pakikipagtagpo niya sa kanyang kapatid na babae? Hindi kaya ito ang maalamat na kapalaran? Mapait na ngumiti si Jingzi at umiling, ngunit nakumpirma niya na talagang maganda ang kanyang mga kapatid na babae. Ang 6 na kapatid na babae na nakita niya ngayon ay napakaganda. Ang ika-7 kapatid na babae ay ang pinakamaganda noong siya ay bata, at siya ay dapat na maging mabuti kapag siya ay lumaki. Mukhang naglaro ng chess ang kanyang ama na si Jing Wenmao. Sa halip na makahanap ng 7 ampon na babae, halatang 7 magaganda at magagandang anak na nobya ang nahanap niya para sa kanya. Si Jingzi ay tila walang ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ito ng masaya. Sumunod, dinala si Jingzi sa Zhou Mansion. Ang Zhou Mansion ay hindi maliit. Sa tabi ng main door ay ang front door ng Zhoujia Cloth Shop. Ito ay napakahusay sa mga tuntunin ng sukat at dekorasyon. Gayunpaman, walang gaanong customer sa harap ng pinto. Konti lang ang tao sa 2 at 3. Ibang-iba ito sa laki nito at mukhang desyerto. Laking gulat ng mga katulong nang makitang ibinalik ni Zhou Ziqiong ang isang lalaki, ngunit hindi nag-abala si Zhou Ziqiong na ipakilala siya sa kanila at direktang dinala si Jingzi pabalik sa kanyang boudoir. Pagkasara pa lang niya ng pinto ay nagsimula na siyang magtanong. Nang marinig niya ang balita na si Jing Wenmao at ang kanyang asawa ay namatay, si Zhou Ziqiong ay nagsimulang humikbi. Matagal na siyang naghihintay, ngunit hindi niya inaasahan na sa huli ay ang balitang pumanaw na ang kanyang adoptive father at stepmother. Paanong hindi siya malulungkot? Nang makita ito, umupo si Jingzi sa tabi niya,
Inabot ang kamay para panasan ang kanyang mga luha, pagkatapos ay hinawakan siya sa kanyang mga bisig, marahang tinapik ang kanyang likod, at pagkatapos ay muling nakaramdam ng ginhawa. Humigit kumulang isang kapat ng isang oras bago tumigil sa pag-iyak si Jo Zikyong at humiga sa mga bisig ni Jingzi, hindi tulad ng isang nakatatandang kapatid na babae, ngunit higit na parang isang nakakatuwang nakababatang kapatid na babae. Sinadya siya ni Jingzi at sinabi ito. Tumayo si Jo Zikyong mula sa kanyang mga bisig at tinitigan siya ng hindi nasisiyahan, ano ang mali? Ngayong may asawa na ako, hindi man lang mahiga ang kapatid ko. Si Jingzi ay agad na hindi nakapagsalita. Nang makita ito, hindi nilayo ni Jo Zikyong na palayain siya, ngunit patuloy siyang hinabol, at napakalakas mo. Sinabi mo nakakaalis mo lang sa Pangzhou noong tag-araw, ngunit lumalabas na matagal ka nang nasa Jingzhou, at mayroon kang higit sa isang asawa. Sa oras na ito, kinurot ni Jo Zikyong ang kanyang baywang gamit ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mga salita ay puno ng selos. Hehe, hehe. Hindi alam ni Jingzi kung ano ang isasagot bilang sagot maliban sa pagniwi. Si Jo Zikyong ay labis na hindi nasisiyahan sa kanyang reaksyon. Tinaas niya ang kanyang kilay at nagtanong, ika-anim na kapatid na babae, hayaan mo akong tanungin ka, bukod kay Zhang Xiaoyu, ilan ang asawa mo? Bakit hindi ka sumasagot? Bakit, gusto mo pa bang itago sa pang-anim mong kapatid? O hiwalay na tayo dahil ilang taon tayong hindi nagkita? Sa puntong ito, si Jo Zikyong ay tila napinsala ng husto, at agad na bumalik ang mga bilog sa kanyang mga mata. Naging pula. Nang makita ito ni Jingzi, agad niyang ikanaway ang kanyang kamay. Hindi, kahit na tayo ay hiwalay sa sinuman, hindi tayo mahihiwalay sa aking pang-anim na kapatid na babae. Pagkatapos sabihin ito ni Jingzi, mabilis siyang tumayo, naglakad papunta kay Jo Zikyong at inakbayan ang payat nitong baywang. Pinandilatan siya ni Jo Zikyong, ngunit, kung susundin mo ang kanyang panlilinlang, handa kang itapon ang kanyang braso. Ngunit minamaliit niya ang kasalukuyang mukha ni Jingzi. Sa sandaling maalis niya ang braso ni Jingzi gamit ang kanyang harapang paa, muli siyang niyakap ni Jingzi gamit ang kanyang likod na paa, pinag-krus ang kanyang mga kamay sa kanyang ibabang tiyan, at idiniin ng mahigpit ang ibabang gilid ng kanyang braso sa malalaking malambot na suso sa dibdib ni Jo Zikyong. Nagdulot ito ng pagkalito kay Jo Zikyong. Nataranta ako kaya namula ang earlobes ko. Gusto niyang kumalas muli sa braso ni Jingzi, ngunit handa na si Jingzi sa pagkakataong ito at pinag-krus ang mga kamay nito ng napakalakas kaya hindi siya maalis ni Jo Zikyong kahit anong pilit niya. Itinaas ni Jo Zikyong ang kanyang ulo at sumulyap kay Jingzi. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay na parang tinatanggap ang kanyang kapalaran, at pagkatapos ay lumipat patungo kay Jingzi. Kabanata 934, asawa pa rin si ate. Pakiramdam ni Jingzi ay hindi siya babaero. Pagkatapos ng lahat, wala siyang ideya tungkol kay Jo Zikyong dati mabuti, mayroon lang siyang kaunting ideya. Sinong nagpaganda sa kanya? Ang dahilan kung bakit siya biglang nagsimulang kumilos ng walang prinsipyo ngayon ay dahil siya ang kanyang ika-anim na kapatid na babae. Kung hindi mo ako niyakap, hindi mo ako yayakapin. Kung niyakap mo ako, hindi mo ako yayakapin. Pagdating sa pagtrato sa kanyang mga kapatid na babae, nararamdaman ni Jingzi na kailangan niyang tretuhin ang lahat ng pantay. Tulad ng pagtrato niya sa iba pang mga kapatid na babae, dapat din niyang gawin ang parehong sa kanyang ika-anim na kapatid na babae. Well, sa pag-iisip tungkol dito, pakiramdam ni Jingzi na siya ay napaka-prinsipyo. Bagamat medyo nahihiya siya at medyo nag-iinit ang katawan niya sa paghawak ni Jingzi, kailangan niyang aminin na sobrang komportable ang pakiramdam nito. Tsaka matagal na. Noong unang panahon, maraming beses na siyang nanaginip sa kanyang panaginip na noong bata pa siya, niyakap din siya ng batang lalaki ng ganito. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang maliit na batang lalaki, na kasing tangkad lamang ng kanyang mga balikat, ay masyadong maikli ang mga braso at mahawakan lamang siya sa kanyang baywang. Pero parang napakabait at pamilyar ng lahat. Nasiyahan sa malapit, pamilyar at komportableng pakiramdam na ito, ipinatong ni Jo Zikyong ang kanyang ulo sa balikat ni Jingzi at nagtanong, dahil hindi ka kamag-anak ni Sixth Sister, bakit hindi mo sinabi sa akin? Well, kailangan ko. Pag-isipan mo. Pag-isipan mo. Lalong hindi nasisiyahan si Jo Zikyong, hindi ba't marami kang babaeng nakakaalam nito, bakit kailangan mo pa itong isipin? Sa pagkakataong ito, seryosong sinabi ni Jingzi, oo. Pag-isipan mo. Pagkatapos ay binilang ni Jingzi sa kanyang mga daliri, bukod kay Xiaoyu, mayroong pangalawang kapatid na babae, pangatlong kapatid na babae, pang-apat na kapatid na babae, ikalimang kapatid na babae. Sandali. Bago pa masabi ni Jingzi ang iba, sinabi ni Jo Zikyong. Natigilan ako. Ang tinutukoy mo ba ay, ang pangalawang kapatid na babae, ang ikatlong kapatid na babae, ang ikaapat na kapatid na babae at ang ikalimang kapatid na babae? Nahihirapang umupo si Jo Zikyong mula sa mga bisig ni Jingzi at tumingin sa kanya na may gulat sa kanyang mukha. Tumanggaw si Jingzi at sinabing, oo, asawa ko na silang lahat, pero hindi pa sila kasal. Bamuka ang bibig ni Jo Zikyong, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin o sasabihin. Nabuo niya ang kanyang kapatid na babae sa isang asawa, hindi banggitin ang higit sa isa, at gusto pa niyang ipakita sa matchmaker na siya ay pinakasalan.
Masyado ba siyang matapang? Ikaw. Paano mo sila pakikitunguhan bilang asawa? Matagal na nag-alinlangan si Zhou Ziqiong bago ito tuluyang sinabi. Pakiramdam niya ay medyo masyadong bata si Jingzi. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tila nahulaan niya ang dahilan, dahil isa lang ang nakababatang kapatid niya sa pamilya noong bata pa siya, kaya mahal na mahal niya at ng iba pang mga kapatid na babae si Jingzi at nagkaroon ng napakagandang relasyon sa kanya. At bigla silang naghiwalay ng napakatagal. Pagkatapos magkita muli, hindi nila maiwasang kontrolin ang kanilang nararamdaman, kaya itinuring sila ni Jingzi bilang mga asawa. Gayunpaman, napakabata pa niya at masyadong mapusok. Sa ilang araw, natatakot ako na siya mismo ang makakaintindi nito. Gustuhin man nila. Natatakot ako na hindi na siya maglakas loob na tawagin silang asawa. Sa pag-iisip nito, gamaan ang pakiramdam ni Zhou Ziqiong. Ngunit nagpasya siyang hikayatin muna si Jingzi, Zir, sila. Lahat sila ay magkakapatid, paano mo ituturing ang iyong kapatid bilang asawa mo? Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi iyon inisip ni Jingzi, at ibinuka ang kanyang mga kamay at sinabing, ano ang problema ng aking kapatid na babae? Ano ang nangyayari sa atin? Walang relasyon sa dugo, at ito ay isang bagay ng mutual consent. Hanggat nagmamahalan tayo, walang imposible. Ang mga salitang ito ay hindi nakapagsalita kay Zhou Ziqiong. At ang sumunod na pangungusap ni Jingzi ay lalong ikinagulat niya, bagaman walang mapang-asawa na mapapangasawa, maliban sa pang-apat na kapatid na babae, ang iba pang tatlong kapatid na babae ay aking mga tunay na asawa. Isang tunay na babae. Takot na sabi ni Zhou Ziqiong. Nauutol silang lahat. Oo. Sumang-ayon si Jingzi. Ikaw. Hindi masabi ni Zhou Ziqiong ang mga susunod na salita anuman ang mangyari. Ngumiti si Jingzi at tumango, ang ika-anim na kapatid na babae. Sa katunayan, ang mga pagtatagpo sa pagitan ko at ng iba pang mga kapatid na babae ay kasing kabigabighani ng aming pagkikita. Maraming nangyari bago kami magkakilala. At saka, kami ng aking mga kapatid na babae ay nagmamahalan. Walang relasyon sa dugo, kaya walang paglabag sa etika. Ano ang mali dito? Kaya, nakatuon si Jingzi sa pakikipagtagpo niya kay Qingqiu, dahil hindi pa sila nagkikita ni Qingqiu mula noong unang pagkakataon. Ang proseso ng pagkilala sa isa't isa sa huli ay katulad ng pagkikita ni Zhou Ziqiong, kaya ang pagsasabi sa kanya na ito ay magpapadama kay Zhou Ziqiong na mas nasasangkot. Oo nga, pagkatapos pakinggan ang kanyang sinabi, biglang gamaan ang pakiramdam ni Zhou Ziqiong, at pagkatapos ay nagtanong sa mahinang boses, so, sinasabi mo na may crush kayo sa isa't isa kahit na hindi ninyo alam ang pagkakakilanlan ng isa't isa. Ngumiti si Jingzi at tumango, oo. Dapat alam ng pang-anim na kapatid na babae ang ugali ng pangatlong kapatid, di ba? Kung hindi dahil sa akin, paano may in love sa akin ang pangatlong kapatid na babae? At isa pa, ayoko namang magpakasal ang mga kapatid ko sa iba, hindi ako magiging masaya. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Zhou Ziqiong, nagpasya si Jingzi na she has grown into her own woman, she is so beautiful, and she is still his sixth sister, how can she take advantage of others? Kaya't sinabi niya ang mga huling salitang ito habang nakatingin sa mga mata ni Zhou Ziqiong. Pulang-pula ang mukha ni Zhou Ziqiong. Naiintindihan na niya kung ano ang ibig sabihin ni Jingzi, ngunit nakaramdam siya ng labis na kahihiyan tungkol dito. Sa oras na ito, nagpasya si Jingzi na ilunsad ang pinakamarahas na pag-atake. Sixth sister, naalala mo pa ba noong bata ka, sabay mong pinagpag ang Peach Blossom Rain para sa akin? Binanggit ito ni Jingzi at ibinalik ang iniisip ni Zhou Ziqiong sa kanyang pagkabata. Noong Mayo, ang mga bulaklak sa bundok ay namumulaklak ng husto, at ang mga bulaklak ng peach ay namumulaklak. Umupo ang maliit na bata sa ilalim ng puno ng peach, na kasing kapal lang ng braso ng matanda. Anim na maliliit na batang babae na isang ulo na mas matangkad sa kanya ang tumayo sa paligid niya, pinagpag ang mga puno ng peach, at ang mga bulaklak ng peach ay nahulog sa kanya. Pagkatapos ay sumugod ang anim na babae at humiga sa likod ng batang lalaki. Sa paligid. Sa oras na ito, tinatapik ng batang lalaki ang kanyang dibdib at sasabihin, ate, paglaki ko, bibigyan kita ng mga bulaklak ng peach taon-taon. Paano ito posible bawat taon? Oo, sinabi ni nanay na magpapakasal si Zier paglaki niya. Wala akong pakialam, liligawan ko si ate every year. Matigas na sinabi ng batang lalaki, kahit ano paman, papakasalan ko ang lahat ng aking mga kapatid na babae sa paglaki ko, at sila ay magiging aking mga asawa. Pagkatapos ay kailangan mong manatili sa akin, at palagi kong masusuportahan ang aking mga kapatid na babae. Hehe, kung gayon hindi na tayo magkapatid ni Zier. Hehe, magiging asawa na tayo ni Zier. Hehe, dapat tuparin ni Zier ang kanyang salita at huwag magsinungaling sa iba. Sa pag-iisip nito, ang mga sulok ng bibig ni Zhou Ziqiong ay hindi na mamalaya na tumaas, at pagkatapos ang kanyang mukha ay napuno ng kaligayahan, syempre naaalala ko. Jingzi matapos marinig ito, tumawa siya, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Zhou Ziqiong, tumingin sa kanya at seryosong sinabi, lagi kong naaalala ito, kaya gusto kong maging asawa ko ang lahat ng kapatid ko. Sa ganitong paraan, kaya kong makipagkamay ng puno para sa aking mga kapatid na babae bawat taon.
Namumulaklak ang Peach. Kabanata 935 nasaan ang ikapitong kapatid na babae. Ang mga salita at mata ni Jingzi ay partikular na madamdamin at matapang. Dahan-daang ibinaba ni Zhu Zikyong ang kanyang ulo, hindi na naglakas loob na tumingin sa kanyang nag-aapoy na mga mata, sa takot na kung titingnan pa niya, siya ay ganap na makulong. Hanggat gusto mo, maaari mong iling ang isang peach blossom tree para sa iyong kapatid na babae bawat taon. Hinayla ni Zhu Zikyong ang kanyang buhok para matakpan ang kanyang panloob na takot. Sa katunayan, hindi alam ni Zhu Zikyong kung ano ang nararamdaman niya para kay Jingzi ngayon. Pagmamahal sa pamilya. Tiyak na mayroon, ngunit mukhang hindi ito napakadalisay. Pag-ibig. Sa pag-iisip nito, namula si Zhu Zikyong. Ang nakaraang pagtatagpo ng dalawa ay napakatamis kaya nakaramdam ng hiya si Zhu Zikyong sa tuwing naiisip niya ito, ngunit agad nilang nakilala ang isa't isa bilang magkapatid, na may malaking epekto sa kanya. Kahit ngayon, medyo nalilito pa rin si Zhu Zikyong sa kanyang isipan at hindi masyadong matino. Lalo na sa ganitong bagay, she dare not say anything or admit anything. Kaya't maaari na lamang niyang ibahin ang paksa at magtanong tungkol sa mga nakaraang taon ni Jingzi, kung paano siya pumunta sa Jingzhou, kung ano ang nangyari sa Jingzhou at iba pa. Matapos marinig ito, alam ni Jingzi na sadyang iniiwasan ito ni Zhu Zikyong, at naiintindihan niya na ang mga bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae ay hindi maaaring maging ganoon kabilis. Nakikisabay lang siya sa usapan, kaya magaling magsalita. Siyempre, sa pagharap sa isang dilag na tulad ni Zhu Zikyong, dapat niyang gawin ito para maging sarili niyang babae, ngunit hindi niya kailangang magmadali, kaya sinimulan niyang sagutin ang mga tanong ni Zhu Zikyong. Ang karanasan ni Jingzi ay lubhang kapanapanabik, kaya't natagalan upang ipaliwanag ito kay Zhu Zikyong. Nang matapos na makinig si Zhu Zikyong, nagliwanag ang kanyang mga mata at taos-pusong sinabi niya, napakamangha ni Zier. Haha, kaya lang. Mahinhin na sinabi ni Jingzi, sa pag-aakalang sinuman ng Makar Ineg sa unang pagkakataon na siya ang pinuno ng alyansa ng martial arts at isang opisyal sa ikalawang antas ay tiyak na magkakaroon ng parehong reaksyon tulad ni Zhu Zikyong, tama ba? Ngunit muntik na siyang masakaw ni Zhu Zikyong sa kanyang mga susunod na salita. Paano ito maituturing na ordinaryo? Hindi lang namin nakuha ang iyong pangalawa, pangatlo, pang-apat at panglimang kapatid na babae, kundi pati na rin ang master at apprentice ng Waxian Pavilion Master at Waxian Garden Master, pati na rin si Princess Dan, ang anak na babae ng pamilya ng Protector. Ang reyna ng Yayao Kingdom, at ang enchantress ng Zier Katian ay makapangyarihan. Malinaw na naririnig ni Jingzi ang pangungusap na ito, sinabi ito ni Zhu Zikyong sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, at tulala siyang nakatayo doon, maliban sa pagngisi. Wala na akong lakas ng loob na sabihin pa. Nang marinig ni Zhu Zikyong si Zhang Xiaoyo na nagsabi sa unang pagkakataon na si Jingzi ay may iba pang asawa bukod sa kanya, naisip niyang bukas ang isip ni Zhang Xiaoyo. Nang maglaon ay nalaman ko na ang iba pang mga asawa ni Jingzi ay mga kapatid niya, at noon ko lang naunawaan ang open-mindedness ni Zhang Xiaoyo. Kailangan din niyang maging open-minded, dahil kung ikukumpara sa kanyang mga kapatid na babae, wala siyang kalamangan, kaya kailangan niyang tanggapin ito. Ngunit hindi niya inaasahan na bukod pa sa kanyang apat na kapatid na babae, si Jingzi ay mayroon ding napakaraming babae. Kahit nakasama ang mga master, apprentice, prinsesa at reyna. Napakasungit nitong nakababatang kapatid. Ngunit tila madaling maunawaan kapag naiisip mo kung paano niyayakap ni Jingzi ang kanilang mga hita noong bata pa sila. Bagamat tumanggi si Zhu Zikyong na pag-usapan ang tungkol sa paghiling ni Jingzi sa kanya na maging asawa niya sa yugtong ito, ngunit pagkatapos marinig na marami na siya ngayon. Kapag ako ay isang babae, nakaramdam pa rin ako ng galit sa ilang kadahilanan. Siguro, matagal na siyang wala at hindi ako hinahanap, di ba? Oo, kaya naman. Kaya't muling sinabi ni Zhu Zikyong, matagal ka nang nakalabas ng Pangzhou, at matagal ka nang nakita ng ibang mga kapatid na babae. Hindi mo ba naisip na lumabas para hanapin ako? O matagal mo na ba akong nakalimutan? Pagkatapos noon, sinabi niyang tinawanan niya ang kanyang sarili, nakalimutan mo na siguro, kung hindi ay hindi mo ako makikilala. Dahil sa biglaang galit ni Zhu Zikyong, halos hindi na makatiis si Jingzi, at saka ngumiti at sinabing, nakalimutan ni Zier na walang makakalimot sa Sixth Sister. Naaalala ko pa ang magagandang damit na ginawa ng Sixth Sister para sa akin noong bata pa ako. Hindi ito tinanggap ni Zhu Zikyong, pinunasan niya ang kanyang mga labi at sinabing, hindi ako naniniwala. Hinahanap ako. 6 na kapatid, hindi patas. Masyadong abala. Ngumisi si Zhu Zikyong, oo, masyado kang abala para gawing madam ang iyong 4 na kapatid na babae, abala ka pa rin sa paggawa ng ibang babae sa mga babae. Abala ka. Ngumiti ng mapait si Jingzi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dinala muli ni Zhu Zikyong ang paksa sa paksang ito, at agad na sumagot, Sixth Sister, hindi ito ang iniisip mo. Sa katunayan, pagkalabas ko sa Pangzhou at nakilala ang panganay na kapatid na babae, nagpa siya akong maghiganti kay King Jin, kaya lahat ng ginawa ko ay magsikap para sa paghihiganti. Ang pangalawang kapatid na babae at ang iba pa, hindi ba't lahat sila ay sumunod sa akin ngayon ni Sister? Ang iba ay patungo sa paghihiganti. Paliwanag ulit ni Jingzi.
Matapos pakinggan ito, medyo naging komportable si Jo Zikyong, ngunit tinanong pa rin niya ang huling tanong, okay, naging abala ka. Wala kang oras para humingi sa akin ng paghihiganti, ngunit bakit hindi mo man lang tinanong ang pangalawang kapatid na babae at ang iba patungkol sa akin? Mula sa pananaw ni Jo Zikyong, kung talagang nagmamalasakit si Jingzi sa kanya, tatanungin sana niya si Zhou Xining at ang iba pa. Nasa Roshow City ako, saan ako magkakagulo at hindi magkakilala? Saglit ding natigilan si Jingzi, saka ngumiti ng mapait. Hoy, sa simula, tinanong ko ang pangalawang kapatid na babae, ngunit hindi sinabi sa akin ang pangalawang kapatid na babae. Hindi banggitin ang pang-anim na kapatid na babae, maging ang ikatlo at ika-apat na kapatid na babae, hindi sinabi sa akin ang pangalawang kapatid na babae. Kaya noong nakilala ko ang ikatlong kapatid na babae kahit sa Chinkyo, nabigla ako. Pagkatapos magsalita, nagtanong si Jingzi na may masikasong isip, ngayon ako lang ang hindi nakakita ng ikapitong kapatid na babae. Bakit hindi sabihin sa akin ng ika-anim na kapatid na babae kung nasaan ngayon ang ikapitong kapatid na babae at kung ano ang kanyang pangalan, upang maiwasan nating magkagulo kapag nagkita tayo mamaya? Ang sitwasyon ngayon. Narito si Lao Chi. Binuka ni Jo Zikyong ang kanyang bibig, pagkatapos ay huminto, bakit ko sasabihin sa iyo? Kung hindi nila sasabihin sa iyo kung nasaan ako, hindi ko sasabihin sa iyo kung nasaan si Lao Chi. Pagkasabi nito, biglang naunawaan ni Jo Zikyong kung bakit hindi alam ni Jingzi ang tungkol sa kanya, dahil sa mga oras na ito ay sumama rin siya sa masamang ikot na ito. Di bale, hindi ko nasasabihin sa iyo. Ngunit ngayong sinabi na ito, naging mas maliwanag ang kalooban ni Jo Zikyong. Nagtanong siya tungkol sa pagpunta ni Jingzi sa Roshow para magbukas ng branch sa pagkakataong ito. Matapos kumpirmahin na si Jingzi ay nag-set up ng mga bitag para sa tindera na si Hu at sa iba pa mula nang mahulaan niya ang mga bagtong ng parol kahapon, ngumiti siya. Tumayo siya at sinabing, iniisip ko pa, nakita kong medyo matalino ka kanina, bakit bigla kang naging tanga? Sinadya mo palang magpanggap na tanga. Pero nakatulong ka sa Jojie Clothing Factory. Tumango si Jingzi at sinabing, sa totoo lang, pumunta kami sa Roshow, gusto ko munang mag-inspection sa ilang lugar sa lungsod at pagkatapos ay gamitin ang mga ito bilang mga sangay ng dyaryo. Gayunpaman, noong nakaraang gabi, narinig ko ang pag-uusap ni na Prince Yu at Shopkeeper Hu at iba pa, at nalaman ko rin ang tungkol sa balita na nakikipagsabuatan sila at naghahanda na i-frame ang Sixth Sister, kaya bigla kong natupad ang plano ko na ito. Kapalaran. Napangiti din si Jo Zikyong nang marinig ito. Kabanata 936, mga bagay na hindi mo dapat basahin. Sumunod, tinanong muli ni Jingzi si Jo Zikyong tungkol sa serye ng mga krisis na naranasan ng Jojie Clothing Factory kamakailan. Sa katunayan, pagkatapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Jo Zikyong, ilang bagay na hindi pa naiintindihan ni Jingzi bago tuluyang nakakuha ng clue. Halimbawa, kapag ang hari ng Jin ay abala sa pagpaplano ng pag-atake sa Jingzhou kasama si Zhejiang, paano siya magkakaroon ng paglilibang sa pag-atake sa isang pagawaan ng tela sa Roshow? Bukod dito, itinayo niya ang bureau noong nagtitinda siya ng bulak noong simula ng nakaraang taglamig at pinapatakbo niya ang bureau hanggang ngayon. Nakipagsanib puwersa rin siya kay Prinsipe Yu at iba pa, na medyo hindi naaayon sa estilo ni King Jin. Ngunit pagkatapos malaman na si Jo Zikyong ay ang kanyang ika-anim na kapatid na babae, madali itong ipaliwanag. Dahil ayaw ng hari ng Jin na mabuhay ng maayos ang pamilya Jing, natural na hindi imyon si Jo Zikyong. Si Jingzi ay gumawa ng napakaraming limelight sa lungsod ng Jingzhou at nagsulat ng napakaraming magagandang tula, na halos kumalat sa ibang mga lungsod. Walang balita tungkol sa kanya sa Jingxi dahil nandoon ang hari ng Jin at direktang hinarang ito. Walang balita tungkol sa kanya sa Roshow City. Noong mga panahong iyon, naisip lang niya na si King Yu ay nakikipagsabuatan kay King Jin, kaya hinarang niya ang balita. Ngayon iniisip ito, dahil ito kay Jo Zikyong. Hindi nila gustong malaman ni Jo Zikyong ang tungkol sa mga galaw ni Jingzi. Natuloy ang plano. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanilang mga kalkulasyon, hindi nila inaasahan na ang kanilang unang paghinto pagkalabas ng Jingzhou ay ang Roshow. Kaya't nakangiting sinabi ni Jingzi, Sixth Sister, dahil nandito ako, hindi mo kailangang matakot sa Jojie Cloth Shop. Masayang ngumiti si Jo Zikyong, ngunit umiling pa rin, bagaman nakatakas ako sa kanilang frame sa pagkakataong ito, hindi ganoon kadali ang mga usapin sa negosyo. Ang Kuja Cloth Store ay nagbebenta pa rin ng mga cotton na damit, at mayroon pa tayong napakaraming cotton na damit at cotton na stock. Huwag kang mag-alala, Sixth Sister. Tinapik ni Jingzi ang kanyang dibdib at sinabing, maraming laging mas maraming solusyon kaysa sa mga paghihirap. Dati ikaw lang ang may ideya, pero ngayon, ako na. Oo nga pala, si Xiao Yu. Si Xiao Yu ay magaling din magnegosyo. Nakakamangha. Naantig pa rin si Jo Zikyong nang marinig niya ang unang kalahati ng pangungusap. Ang maliit na batang lalaki na nakasunod lamang sa kanila sa wakas ay lumaki at nagawang protektahan sila mula sa hangin at ulan gamit ang kanyang malawak na dibdib. Ngunit nang marinig niya ang susunod na pangungusap ni Zhang Xiaoyu, nakaramdam si Jo Zikyong. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, oo, at ang iyong asawang si Xiaoyu, siya ang magiging numero 1 negosyante sa Angguo.
Parehong lalaki at babae ay gustong maging mapagkumpetensya sa harap ng mga taong pinapahalagahan nila. Jo Zikyong ay hindi exempted mula sa vulgarity. Kaya hindi komportable si Jo Zikyong nang maisip niya si Jing Zi na ginagarantiyahan sa harap niya na tiyak na si Zhang Xiaoyu ang magiging pinakamakapangyarihang negosyante sa Angguo. Ito. Madalas akong maglakad sa tabi ng ilog, paanong hindi mabasa ang sapatos ko? Si Jing Zi ay may ideyang ito sa oras na ito, at maaari lamang subukang ibahin ang paksa sa pamamagitan ng pagsasabi ng haha, ngunit si Jo Zikyong ay hindi nilayon na palayain siya, at direktang nagtanong sa susunod na pangungusap, kung gayon ang Sixth Sister ay nagtatanong sa iyo ngayon, sino ang iyong Xiao Xiao? Sino ang mas makapangyarihan, Mrs. Yu, o ako, ang pang-anim mong kapatid? Halos umiyak si Jing Zi. Maihahambing ito sa tanong na, sino ang una kong ililigtas kung mahulog ako sa ilog ng nanay mo o ako? Paano ito sasagutin? Nang nahihirapan si Jing Zi, isang pamilyar na boses ang biglang dumating mula sa labas ng bahay, Miss, nandyan ka ba? Ito ang katulong sa tabi ni Jo Zikyong. Matiim na tinitigan ni Jo Zikyong si Jing Zi, na parang sinasabing, ililibre kita ngayon. Pagkatapos ay tumayo siya mula sa mga bisig ni Jing Zi, inayos ang kanyang kulubot na damit at buhok, at pagkatapos maramdaman na walang problema, sinabi niya, narito ka, pasok ka, Huachin. Oh! Sumang-ayon si Huachin sa labas ng pinto at binuksan ang pinto. Ngunit napaka-banayad ng kanyang mga galaw. Itinulak niya muna ang pinto ng isang maliit na siwang, at pagkatapos ay ipinasok niya muna ang kanyang maliit na ulo at nagsimulang tumingin sa paligid. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Jo Zikyong na mapangiti. Umakyat siya at itinulak ng buo ang pinto, pagkatapos ay pinitik si Huachin sa ulo, pumasok kagaya ng sinabi sa iyo, bakit mo sinasadya? Hajijek. Si Huachin ay tumawa ng awkward, nakatingin kay Falling on Jing Zi, nahihiyang sinabi niya, natatakot si Huachin na makakita ng mga bagay na hindi niya dapat makita. Pagkatapos bumalik sa bahay ni Joe kagabi, si Huachin ay nasa sabik gaya ni Jo Zikyong dahil sa Jing Zi dahil dito, nawalan sila ng libu-libong tail. Sa panahong ito, maraming beses din niyang pinuri si Jing Zi sa pandinig ni Jo Zikyong, na sinasabi kung gaano katalino, talino at ginoo si Jing Zi. Sinabi rin niya na kung talagang hihilingin niya kay Jo Zikyong na samahan siya ng isang araw, tiyak na papayag si Jo Zikyong dito. Ang mahiyaing Jo Zikyong ay natural na gumaganap sa kanya. Kaninang umaga, dahil daan-daang tao ang nanghuhula ng mga bagtong ng parol sa Joxian Tower kagabi, kailangan nilang pumunta sa Jojie Cloth Shop para magpalit ng koton na damit ngayon, kaya tumulong si Huachin sa trabaho sa halip na sundan si Jo Zikyong sa Joxian Tower. Nang matapos niya ang kanyang trabaho, narinig niya mula sa guard na si Jo Zikyong ay nagbalik ng isang binata, at pagpasok pa lang niya sa bahay, dumiretso siya sa boudoir at hindi lumabas ng mahabang panahon. Dahil sa pananibik, tumakbo si Huachin. Batay sa pagkakaintindi niya kay Jo Zikyong, alam niyang hindi na niya basta-basta ibabalik ang isang lalaki, at sa pagpapakilala ng gwardya, gwapo at gwapo ang lalaking ibinalik niya, kaya nahulaan niya na malamang na ibinalik niya si Jing Zi. Hay, ginagawa talaga ng binatang ito ang sinasabi niya. Hahayaan daw niya ang binibini na samahan siya ng isang araw, kaya hinayaan niyang samahan siya ng dalaga sa buong araw. At ito ay masyadong minipin, tama ba? Isang gabi pa lang at hindi ka na makapaghintay na dumating. Ngunit paano siya dadalhin ng ginang sa boudoir? Ano ang maaari kong gawin kung manatili ako sa boudoir ng napakatagal nang hindi lumalabas? Hindi kaya nahihiya lang ang dalaga sa kanyang labi, ngunit sa kanyang puso. Lalong nasa sabik si Huachin habang iniisip niya ito. Bagamat dumating siya, natatakot pa rin siyang masira ang magandang relasyon sa pagitan nila at maging hindi nasisiyahan si Jo Zikyong, kaya nangyari ang eksena noong una siyang pumasok. Mayroon bang hindi mo dapat makita? Natigilan si Jo Zikyong sa una, at pagkatapos ay nakita niya ang mga mata ni Huachin na gumagala sa kanya at kay Jing Zi. Agad niyang naintindihan at inabot ang isa pang malakas na suntok sa ulo nito. Aray miss, ang sakit. Alam mo masakit at puro kalokohan ang sinasabi mo. Dinuraan siya ni Jo Zikyong, kung talagang may isang bagay na hindi mo dapat makita, sa tingin mo ba papayagan kitang pumasok ng ganito? Tama na. Sinabi ni Huachinwo na itinaas niya ang kanyang ulo at biglang natauhan. Ngunit ano ang ginagawa ng dalaga at ng young master dito? Siyempre nag-uusap sila. Pwede ba kayong mag-usap ng matagal? Bakit hindi? Dahil ang dalaga ay hindi kailanman nakikipag-usap sa isang lalaki ng mag-isa ng higit sa isang kapat ng isang oras. At ito pa rin. Sa boudoir ng ginang, kaya naman kakaiba si Huachin. Pagkatapos magsalita ni Huachin, tumingin siya kay Jing Zi, at tumingin din si Jing Zi sa kanya sa parehong paraan, ngumiti at tumanggaw sa kanya, puno ng pasasalamat ang ekspresyon nito, na lalong nagdulot kay Huachin na nalito ako, ano ang ipinagpapasalamat mo sa akin? Imposibleng sabihin ng marami sa ibang tao, ngunit sa kanya, walang problema. Bakit? Hindi alam ni Huachin kung bakit. Dahil ang kanyang pangalan ay Jing Zi. Kabanata 937 ang mahistrado na si Liu ay inaresto rin. Jing Zi. Ang pangalang ito ay tila pamilyar kay Huachin. Pero saglit parang nakalimutan ko kung saan ko narinig.
Biglang nagningning ang kanyang mga mata, siya ba ang kapatid ng dalaga? Hindi makapaniwalang sabi ni Huachin. Narinig na niya ang buong pangalan ni Jing Zi, ngunit bihira. Ang pinaka narinig niya ay, Zier, mula kay Zhou Ziqiong, at alam din niya na ang dating adoptive father ni Zhou Ziqiong ay pinangalan ng Jing, kaya napagtanto niya ito. Nanliit ang mga mata ni Zhou Ziqiong sa mga buwangga suklay, at ngumiti siya, oo, siya ang aking Zier. Minsan, hindi may tatago ang kaligayahan. Ito. Tumingin si Huachin kay Zhou Ziqiong at pagkatapos ay kay Jing Zi, na may hindi kapanipaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha, hindi ba ito kamangha-mangha? Oo, nang marinig ko na siya si Zier, ako rin, akala ko ito ay napakaganda, hindi ako makapaniwala noong una. Tumingin siya kay Jing Zi at mahinang sinabi, pero iyan ang totoo, siya si Zier. Taos-pusong sinabi ni Huachin, siguro ito na ang tadhana. Pumunta ako dito para tulungan ang dalaga, ngunit ang dalaga ay karaniwang hindi tumitingin sa sinumang young master, ngunit siya ay may malambot na lugar para sa young master. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tinapik ni Zhou Ziqiong ang painting at sinabing hindi nasisiyahan, sino ang may soft spot para sa kanya. Siyempre ang binibini. Matagal na pinuri ng dalaga ang young master kagabi, matalino at talented daw ang young master, at maganda raw ang young master, pero hindi naman kailangang mahiya ang dalaga, dahil siya ang young master. Kalokohan, halatang sinabi mo ito. Hehe, paano ko naaalala na babae iyon? Ikaw na batang babae, sinasadya mo ba ito? Sabi niya. Sumugod si Zhou Ziqiong at nagsimulang makipag-away kay Huachin. Ziqiong. Habang nag-aaway ang dalawa, may narinig akong medyo mas matandang boses sa labas ng pinto. Dad, nandito na po ako. Mabilis na tumigil si Zhou Ziqiong sa pakikipaglaban kay Huachin at inayos ang kanyang damit bago pumayag si Zhou Ziqiong. Nabalitaan ko na nagbalik ka ng isang young master. Maginhawa na ba ngayon? Kung maginhawa, papasok si Dad. Pangil. Nakabara sa lalamunan niya ang salitang, bayan, at bago pa niya ito masabi ay may nagbukas ng pinto. Pagkatapos ay isang nasa katanghaliang gulang na babae na may makapal na makeup, ngunit hindi pa rin maitago ang kanyang masamang mukha, ang sumugod, na sinundan ng malapitan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malaking tiyan, na nagrereklamo pa rin, hindi ko pa tapos makipag-usap kay Ziqiong, ano ang ginagawa mo? Itulak mo lang ang pinto at pumasok ka. Ito ang aking pamilyang Zhou, hindi ang kanyang pamilyang Zhou. Bakit ko kailangan ng kanyang pahintulot para makapasok? Nakangising sabi ng masamang babae. Ibinuko ng nasa katanghali ang gulang na lalaki, na halatang si Zhou Gui, ang kanyang bibig, at sa wakas ay isinara ito ng walang magawa. Tumingin siya kay Zhou Ziqiong na may apologetic na mga mata. Ngumiti si Zhou Ziqiong sa kanya, na para bang sanay na siya. Medyo mapaglaro ang ekspresyon ni Jing Zi. Tila itinayo ng Sixth Sister ang Joji Clothing Factory sa kasalukuyang sukat, ngunit nabigo pa rin siyang makuha ang paggalang na nararapat sa ilang tao. Ang masamang babae ay nakatingin kay Jing Zi mula nang pumasok siya sa silid. Una siyang nabigla sa kanyang maislan at gwapong hitsura, at pagkatapos ay kinasusuklaman niya ang kanyang mapang-uyam na ugali. Ziqiong, sino ang lalaking ito? Nanay, siya ay. Bumalik kay Madam, siya ang young master na tumulong sa atin sa Joxian Tower kagabi. Bago pa makapagsalita si Zhou Ziqiong, si Huachin He ang unang nagsalita, ngunit hindi niya sinabi ang totoong pagkatao ni Jing Zi. Tumingin sa kanya si Zhou Ziqiong na medyo nalilito, ngunit kumurap lang si Huachin sa kanya, na lalong ikanalito ni Zhou Ziqiong. Kaya pala nahulaan ng young master ang bugtong ng parol at malaki ang naitulong niya sa aming pamilya Zhou. Noong nakita kita ngayon, talagang bata ka at nangangako. Gusto kong magpasalamat ng marami sa ngalan ng pamilya Zhou. Ipinalakpak ni Zhou Gui ang kanyang mga kamay at nagpuri. Tito. Tinawag siya ni Jing Zi na, Uncle, sa halip na, Master Zhou. Halatang sinundan niya si Zhou Ziqiong. Nang marinig ito ng masamang babae, agad siyang nalungkot. Sino ka? Tiyo ang tawag mo sa akin. Hindi mo yata natulungan ang pamilya Zhou natin. Nabalitaan ko na nasaktan mo si Prince Yu, Gobernador Liu at iba pa kagabi. Sinadya mo ba yun para isipin nila na kasama ka? Maganda ang relasyon natin sa pamilya Zhou, para magkagulo tayo. Magalang si Jing Zi kay Zhou Gui dahil magalang siya kay Zhou Ziqiong. Tungkol naman sa hamak na babaeng ito, hindi sanay si Jing Zi. Ano, ayaw mong tulungan ko ang pamilya Zhou? Nagtaas ng kilay si Jing Zi. Haha, sa tingin mo ba gusto ng pamilya Zhou ang tulong mo? Ngumisi ang masamang babae. Nagtanong muli si Jing Zi, makinig ka sa akin, sa iyo ang Joji Clothing Factory na ito. Siyempre pag-aari ko ito. Ang pangalan ko at ng amo ay nakasulat sa kasulatan ng lupa. Sinulyapan ng masamang babae si Zhou Ziqiong at mayabang na sinabi. Kung ganoon. Iniunat ni Jing Zi ang kanyang kamay at sinabing, kung gayon, bigyan mo ako ng pera. Bigyan mo ako ng pera. Ang masamang babae ay natigilan sandali, anong pera ang ibibigay ko sa iyo? Siguro narinig mo na binigay ko kay Joxian ang pera kagabi. Nahulaan ko na ang lahat ng 500 lantern na bugtong sa gusali. Ayon sa mga regulasyon, kailangan akong bayaran ng Jojia Bufang at Joxian Building ng tig -12,250 taels.
Binigyan ako ng tindera ho ng pera kagabi. Oras na. Ibinigay ito sa iyo ng iyong Zhu Family Clothing Factory. Muling iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay at malamig na sinabi, bigyan mo ako ng pera. Ibinuka ng masamang babae ang kanyang bibig at sa wakas ay nagsabi, narinig ko na ayaw mo sa aming Zhu Family Cloth Factory. Oo, akala ko kay Miss Zhu itong tindahan ng tela kagabi, kaya ayaw ko. Saka bakit ko ito isusuko kaagad? Ang pangit ng ekspresyon ng mukha ng babaeng hamak na parang dumi ng pantalon, at para siyang nakasakay sa tigre. Tinitigan siya ng masama ni Zhou Gui at sinabing may humihingi ng tawad, si Zekiong ay ang aming pamilya Zhou, at si Bufang ay natural na kabilang din sa pamilya Zhou. Umiling si Jingzi, akala ko noon, pero ngayon hindi na ako maglakas loob. Nabalitaan ko lang na nakasulat ang dalawa mong pangalan sa land deed ni Zhou Jia Bufang. Mapait na ngumiti si Zhou Gui, ngunit tumanggo. Direktang sinabi ni Jingzi, okay, hindi ko hihilingin sa iyo itong 12,250 tael ng pilak. Salamat. Bago pa siya makatapos, diretsyong sinabi ni Jingzi, gusto ko lang tanggalin ang pangalan niya sa land deed at palitan ito ng pangalan ni Miss Zhou. Nanaginip ka. Nanginginig sa galit ang masamang babae. Kung ayaw mo, bigyan mo ako ng pera. Kung hindi mo ako mabibigyan ng pera ngayon, ikukulong kita o ibibigay sa akin ang lahat ng tindahan ng tela ng pamilya Zhou mo. Nakalimutan kong paalalahanan ka, ayaw lang ibigay sa akin ng tinderang Hu. Ibigay mo sa akin ang titulo ng Jocks Ian Building, at naaresto na siya ngayon. Tindero Hu. Naaresto. Hindi makapaniwalang sinabi ni Zhou Gui, si Magistrado Liu ang umaresto sa kanya. Sa opinyon ni Zhou Gui, inaresto si Magistrate Liu at Shopkeeper Hu. Isang pantalon lang, paano niya nahuhuli? Kaya hindi ko masyadong maintindihan. Hindi. Ngumisi si Jingzi, dahil inaresto rin si Magistrate Liu. Kabanata 938 maaari kang mamatay. Si Zhou Gui at ang masamang babae ay nagulat nang marinig nila na si Magistrate Liu ay naaresto rin, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay lubhang kapanapanabik. Hindi pa rin makapaniwala si Zhou Gui, kaya wala siyang choice kundi puntahan si Zhou Ziqiong. Tumango si Zhou Ziqiong at nagsabi, si tatay, si Gobernador Liu at ang tindera Hu ay talagang inaresto ni Gobernador Liu at ipinadala sa bilangguan, ngunit ibigay mo sa kanya, ibigay mo sa kanya. Nang makitang natakot si Zhou Gui, hindi na kayanan ni Zhou Ziqiong, at gusto lang niyang mabunyag ang pagkakakilanlan ni Jingzi, ngunit nagambala siya. Galit na sinabi ng hamak na babae, sa wakas ay naiintindihan ko na. Si Xiao Langho ay nakipag-ugnay sa isang mahusay na binibini sa labas at handa nang lumunin ang lahat ng tindahan ng tela ng pamilya Zhou. Pagkatapos ay ibigay ito sa kanya. Habang sinasabi niya iyon, malamig na sabi ng hamak na babae. Sumulyap kay Jingzi, sa tingin mo napakamakapangyarihan mo, hindi ba? Sa tingin mo siguradong mapapangasawa mo siya, tama? Sabihin ko sa iyo, sige mangarap ka. Maglakas loob kang gumawa ng mga plano para sa babaeng gusto ni Prince Yu, at hindi mo man lang siya mapapangasawa pagdating ng panahon. Hindi makakalabas si Chengdo. Nang marinig ito, biglang natauhan si Jingzi. Hindi nakakagulat na ang masamang babae ay napakasama. Lumalabas na noon pa man ay gusto na niyang pakasalan ni Zhou Ziqiong ang Crown Prince of Yu, upang ang ina ay maging mas makapangyarihan kaysa sa anak na babae. Gayunpaman, hindi kailanman nagawa ni Zhou Ziqiong ang kanyang hiling, at iyon ang dahilan kung bakit siya naging ganito. Pagkatapos magsalita ng masamang babae, sinabi niya sa malamig na boses, huwag kang umalis kung kaya mo. Tingnan mo kung paano ka makitungo ni Prinsipe Yu. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi niya pinakinggan si Zhou Gui at tumakbo na siya palabas. Napabuntong hininga si Zhou Gui at sinabing, Guru, tungkol sa land deed, ay dadagdag ko ang pangalan ni Zekiong mamaya. Sa totoo lang, hindi pa ito nabago dati. Ito ay dahil sa pakiramdam ko na sa kalaunan, ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou ay pagmamayari ni Zekiong, kaya huwag kang mag-alala. Idagdag lang ang pangalan ni Zekiong dito sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay pinayuhan niya, huwag kang mag-alala, sir, gagawin ko ang sinabi ko, kaya umalis muna si Prinsipe Yu. Hindi maliit ang kanyang kapangyarihan. Kung talagang tinatamaan siya, mahirap para sa young master na umalis muli sa lungsod. Bagamat minsan ay may masamang pangitain si Zhou Gui, maaari pa rin niyang gamutin si Zhou Ziqiong. Matagal na niya itong alam. Interesado si Prince Yu kay Zhou Ziqiong, ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, pinakinggan niya ang opinyon ni Zhou Ziqiong. Matapos marinig na walang nararamdaman si Zhou Ziqiong para kay Prinsipe Yu, tumanggi siya. Pagkatapos noon, lumala ang negosyo ni Zhou Jia Bufang, at naramdaman niyang sinasamantala ni Prinsipe Yu ang pagkakataong ito para maghayganti. Ang masamang babae ay hindi ang kanyang unang asawa, ngunit ang isa na kanyang pinakasalan muli ilang taon pagkatapos ng kanyang kamatayan. Mula nang pumasok siya sa pamilyang Zhou, sinimulan niyang sikuhin si Zhou Gui para idagdag ang kanyang pangalan sa land deed. Nagpakasal ang matandang lalaki sa isang bagong asawa. Sa panahong iyon, si Zhou Gui ay partikular na nasasabik at nagkaroon ng malaking pangangailangan para sa masasamang babae, kaya humihip ang unan. Pumayag siya nang hindi nag-iisip.
Ngunit hindi ko inaasahan na lumala ang masamang babae at nagsimulang hilingin kay Zhou Gui na pakasalan si Zhou Zikyung sa prinsipe ng korona ng Yu. Dapat mong malaman na si Zhou Gui at ang kanyang asawa ay walang mga anak, kaya't itinuring nila ang kanilang ampon na si Zhou Zikyung bilang kanilang anak at mahal na mahal nila ito. Sa makatuwid, gaano man siya sinubukan ng masamang babae na hikayatin, hindi pumayag si Zhou Gui. Bilang karagdagan, si Zhou Gui ay tumatanda at ang kanyang mga pangangailangan ay paunti-unting lumiliit, at siya ay unti-unting lumalapit sa saint mode, kaya ang estilo ng unan ng masamang babae ay nagiging mas at higit na walang silbi sa kanya, at sa tuwing sinasadya niya si Zhou Zikyung Gaido ay nakaramdam ng labis na pagkasuklam at nagkaroon ng intensyon na hiwalayan ang kanyang asawa, ngunit hindi niya ginawa ang kanyang asawa na hiwalayan. Pagkatapos niyang gumawa ng ganoong kaguluhan ngayon, ang intensyon ni Zhou Gui na hiwalayan ang kanyang asawa ay naging mas malakas at mas malakas. Higit pa rito, mahal niya si Zhou Zikyung at handang maniwala sa mga taong tumulong sa kanya o sa pinagkakatiwalaan niya. Sa makatuwid, si Jingzi ay nasaroon ng loob. Nang marinig ang sinabi ni Zhou Gui, natitiyak ni Jingzi na iba si Zhou Gui sa masamang babae na iyon. Dapat pa rin niyang alalahanin si Zhou Zikyung sa kanyang puso, ngunit iginiit pa rin ni Jingzi, Tito, palitan muna natin ang land deed. Huwag kang mag-alala sa ibang bagay. Oo. Natigilan sandali si Zhou Gui at agad na inutusan ang kanyang mga katulong na kunin ang kasulatan ng lupa. Tinapik ni Zhou Zikyung si Jingzi at sinabi kay Zhou Gui, Tatay, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Hindi na kailangang baguhin ang land deed. Baguhin, dapat baguhin. Sa nakikitang pagiging mapagpakumbaba pa rin ni Zhou Zikyung ngayon, mas lalong nagkamali si Zhou Gui. Manatili sa kanya, kaya manatili din ito. Umiling si Zhou Zikyung na may mapait na ngiti at sinabing, Tatay, kapatid ko siya, Jingzi. Kapatid mo, Jingzi. Tumingin si Zhou Gui kay Jingzi at natigilan sa kinatatayuan. Bilang adoptive father ni Zhou Zikyung, tiyak na alam niya ang masalimuot na karanasan ni Zhou Zikyung sa buhay, at alam din niya na mayroon itong nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang Jingzi. Madalas kong naririnig si Zikyung na nagbabanggit ng mga bagay tungkol sa inyong dalawa noong bata pa kayo, ngunit hindi ko inaasahan na. Lumaki na kayo. Taos-pusong sinabi ni Zhou Gui, dahil kapatid mo si Zikyung, pinayuhan siya ni Zikyung na huwag manatili rito ng mahabang panahon. Taos-pusong sinabi ni Zhou Gui, dahil kapatid mo si Zikyung, pinayuhan siya ni Zikyung na huwag manatili rito ng mahabang panahon. Sinabi ni Zhou Gui dahil alam na ang pamilya Jing ay may sama ng loob kay Haring Jin, at na si Haring Jin ay ang nakababatang kapatid ni Haring Yu, ang masamang babae ay nagpunta upang hanapin ang prinsipe ng korona ni Haring Yu, na naging dahilan upang mas mapanganib si Jingzi. Ngumiti si Jingzi at umiling, Tito, masyado kang nag-aalala, hindi na ako ordinaryong tao ngayon. Mabilis ding nagpakilala si Zhou Zikyung, Tatay, hindi mo kailangang mag-alala, isa na siyang sikat na tao sa harap ng kanyang kamahalan. Ang pangalawang ranggo ng opisyal na tirahan, sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa Roshow dahil ipinadala siya ng kanyang kamahalan upang magbukas ng pahayagan. Halos sinabi ni Zhou Zikyung kay Zhou Gui ang tungkol sa kasalukuyang pagkakakilanlan ni Jingzi. Habang nakikinig si Zhou Gui, lalo siyang nabigla. Sa huli, pinagpawisan siya isang opisyal sa ikalawang antas na wala pang 20 taong gulang, at may dalang gintong medalya, ang espada ng emperador at iba pang regalo ng imperial. Talagang hindi niya kailangang matakot kay Prinsipe Yu. Ngunit pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ni Jingzi, lumapit si Zhou Gui kay Jingzi, ilang tao ang nakaramdam ng pagkabalisa sa pag-upo sa harap niya, at kahit ang kanilang mga pangalan ay nagbago. Jing, Master Jing. Tito, nakakahiya ka sa junior na ito. Tinulungan ni Jingzi si Zhou Gui, na malapit ng sumaludo, at nakangiting nagsabi, ikaw ang kinakapatid na ama ng ika-6 kong kapatid na babae. Logically speaking, dapat kitang tawaging foster father. Kung tatawagan ulit ako ng tiyuhin ko ng, Sir, hindi ako mangangahas na pumasok sa Zhou Dynasty. Bukas ang pinto. Nang marinig ito, lamambat ng gusto ang ekspresyon ni Zhou Gui. Kung gayon, Tito, kaya mo bang tiisin? Tito, dapat. Bagamat sinabi ni Zhou Zikyung na hindi, binago pa rin ang land deed, at pagkatapos ng isa pang pag-uusap, lumabas silang tatlo sa silid ni Zhou Zikyung, handang pumunta sa front room. Sa oras na ito, ang masamang babae ay tumakbo pabalik mula sa labas. Kumpara sa dati, may dagdag siyang 5 fingerprint sa mukha, na namumula. Akala niya ay tumakas si Jingzi sa takot, ngunit hindi niya inaasahan na makikita siya muli pagkatapos pumasok sa pinto. Agad siyang ngumisi, hindi ka pa mahiyain. Dahil hindi ka pa umaalis. Teka lang. Galit na galit si Prinsipe Yu. Hindi na magtatagal para maturuan kita ng leksyon. Okay, maghihintay ako. Nakangiting sagot ni Jingzi, hindi siya pinansin, at sinundan si Zhou Zikyung sa front hall. Ang masamang babae na itinuturing na hangin at walang pakiramdam ng pag-iral ay mas nagalit, Guro, pinapanood mo lang ang isang tagalabas na binubuli ang pamilya ng alipin ng ganito. May pakialam ka pa ba sa pamilya ng alipin? Kung ang Panginoon ay walang pakialam sa pamilya ng alipin, ang pamilya ng alipin ay mamamatay. Sa huling pagsusuri, bilang kahalili ni Zhou Gui, ang masamang babae ay mas bata kay Zhou Gui, at magaling din ang kanyang kung fu.
Makakakuha siya ng magagandang resulta sa tuwing makikipag-koketes siya kay Zhou Gui. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nabigo ito. Okay, pwede ka nang umalis. Kabanata 939 na Kabanata 950 Liham ng Diborsyo. Zhou, ikaw, anong sinabi mo? Hindi makapaniwalang sabi ng masamang babae. Hindi mo ba narinig ng malinaw? Kung hindi mo narinig ng malinaw, sasabihin ko ulit. Tiningnan siya ni Zhou Gui ng malamig, sabi ko, pwede ka nang mamatay. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Zhou Gui at umalis nang hindi lumilingon. Umalis siya, naiwan lang ang masamang babae na nakatayo doon, tulala. Mabilis na lumabas ng pinto ang masamang babae at tumakbo sa mansyon ni Prince Yu. Nakilala siya ng guard ng mansyon ni Prince Yu at diretsyong pinapasok siya. Medyo pamilyar din siya sa istruktura ng mansyon ni Prinsipe Yu, dahil madalas siyang pumupunta rito para talakayin kay Prinsipe Yu kung paano mahuhuli si Zhou Ziqiong. Bagamat hindi pa niya nahuhuli si Zhou Ziqiong, nakuha na niya ang tiwala ni Prinsipe Yu, at nandoon pa rin siya naisip niya sa kanyang puso na sa sandaling magreklamo siya, si Prinsipe Yu ay agad na magdadala ng taong tutulong sa kanya na mabawi ang kanyang posisyon. Sa kasamaang palad, iba ang resulta sa inaasahan niya. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya na si Zhou Ziqiong ay nagdala ng isang lalaki pabalik sa bahay ni Zhou at nanatili sa boudoir sa likod ng mga saradong pinto sa loob ng mahabang panahon, binigyan siya ni Crown Prince Yu ng isang malaking bibig ng walang sabi-sabi, na pinaalis siya. Hindi, ginantimpalaan pa niya ito ng salitang, umalis ka. Masunurin pa rin ang hamak na babae, kaya dali-dali siyang lumabas ng mansyon ni Prinsipe Yu. Siyempre, hindi niya sineseryoso ang sampal ni Prince Yu. Pagkatapos ng lahat, ito ay si Prince Yu. Para naman sa prinsipe, magiging komportable siya kung sasampalin niya ang sarili. Bukod dito, naramdaman niyang sinampal siya ni Prinsipe Yu dahil narinig niya ang isang kakaibang lalaki na nag-iisa kay Zhou Ziqiong at galit na galit, kaya sinampal niya ito, kaya kailangan pa niyang umasa sa lalaking iyon. Naniniwala siya na ang galit na Prinsipe Yu ay tiyak na darating para turuan ang lalaking ito ng leksyon at panindigan siya. Gayunpaman, ang saloobin ni Zhou Gui ay nagpagalit sa kanya. How dare niyang hinayaan ang sarili niyang mamatay? Ang matandang immortal na bagay na ito ay nagsasabi ng magagandang bagay sa kama kapag kailangan niya ako, ngunit ngayon ay wala na. Hindi man lang niya magawa ng ilang beses sa kama, kaya hinayaan na lang niyang mamatay. Dahil hinayaan mo akong mamatay, hahayaan mo na kitang mamatay. Naningkit ang mata ng hamak na babae at ngumisi. Maghihintay siya hanggang sa dumating si Crown Prince Yu at kapag tinuruan niya ng leksyon ang kakaibang lalaking ito, ay demanda niya si Zhou Gui at hahayaan si Prince Yu na alagaan siya para sa kanya. Kung namatay si Zhou Guishan, ang malaking ari-arian ng pamilya na ito. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng sobrang saya ang masamang babae. Prinsipe Yu. Oo nga, tulad ng hula ng masamang babae, hindi nagtagal at dumating si Prinsipe Yu. Gayunpaman, dumating si Prinsipe Yu ng mag-isa at hindi nagdala ng maraming tagasunod, na ikinadismaya ng masamang babae, bakit hindi na lang magdala ng grupo ng mga tao para arestuhin siya. Ngunit dinilaan pa rin niya ang kanyang mukha at samandal, na parabang ang nasusunog at namamaga na mukha ay hindi dulot ni Prinsipe Yu, narito ang Crown Prince. Tiningnan siya ni Prince Yu ng malamig, ayaw na siyang kausapin. Ngunit pagkatapos ng mabilis na pag-iisip, muli siyang nagtanong, nasaan ang tao? Narito. Ako ang mangganguna sa daan para sa prinsipe. Excited na sabi ng hamak na babae. Sa kanyang opinyon, nakita talaga ni Crown Prince Yu ang kakaibang lalaking iyon. Haha, anong palabas? Sa oras na ito, sinundan ni Jingzi at Zhou Ziqiong si Zhou Gui sa front hall. Naihain pa lang ang tsaa at bago pa sila magkaroon ng pagkakataong inumin ito, nakarinig sila ng ulat mula sa mga katulong. Hindi man lang lumabas ang katulong bago pinapasok ng masamang babae si Prinsipe Yu. Kamahalan, narito na. Itinuro ng masamang babae si Jingzi, pagkatapos ay itinuro si Zhou Gui, at malamig na sinabi, Kamahalan, bakit maraming beses kang tinanggihan ni Zhou Gui noon nang humingi ka ng kasal? Ito ay dahil gusto ni Zhou Gui ang ganitong uri ng magandang batang lalaki. Palagi niyang sinasabi na ang prinsipe ay masyadong pangit at hindi karapat-dapat kay Zhou Ziqiong, kaya paulit-ulit niyang tinanggihan ang prinsipe. Napagpasyahan na ng masamang babae na patayin si Zhou Gui, kaya gusto niyang samantalahin ang galit ni Prinsipe Yu. Noong, nagdagdag siya ng panggatong sa apoy at sinaktan din si Zhou Gui, kaya sinimulan niya itong iframe. Kalokohan ang sinasabi mo. Lumabas ang mga ugat ni Zhou Gui, ikaw na baliw na asong babae, ano ang pinagsasabi mo? Paulit-ulit nang inisyon ng masamang babae, ang apelyido ko ay Zhou, matagal na akong ayaw sa iyo. Kaya't kunin natin ang sinabi mo tungkol kay Prinsipe Yu noon. Sinabi ko sa iyo ang lahat. Galit na galit si Zhou Gui kaya hindi siya makapagsalita, ngunit nakangiting nagtanong si Jingzi, oh. Ano ang sinabi mo? Ang masamang babae ay tumingin kay Jingzi nang may pagkasuklam. Sumagot pa rin siya, kamahalan, sinabi ni Ji. Zhou na masyado kang pangit at pinapasakit ako sa aking tiyan. Sinabi rin niya na ang iyong hitsura ay ganap na hindi karapat-dapat kay Zhou Ziqiong. Ang iyong pagnanais na pakasalan si Zhou Ziqiong ay ganap na isang panaginip ng tanga.
Dahil ang mga salitang ito ay gawa-gawa ng isang masamang babae, kaya siya ay nag-iisip at nagsasalita na may bahagyang pagkauto. Ang estado na ito ay napakalinaw sa lahat, lalo na si Prinsipe Yu, na malapit ng sumabog. Ang babaeng ito. Pinagalitan ako. Si Zhou Gui ay orihinal na galit, ngunit may sinabi si Jingzi sa kanyang tainga. Huminahon ang ekspresyon ni Zhou Gui, at ang kanyang mga mata sa masamang babae ay naging malamig at nakikiramay. Oh, yun lang ba? Tanong ulit ni Jingzi. Hindi pa naiintindihan ng masamang babae ang sitwasyon niya. Matapos marinig ang tanong niya, nagpatuloy siya sa pag-aayos, sinabi din nila na umaasa ang Crown Prince ng Yu sa background ng kanyang pamilya. Kung ordinaryong tao ang Crown Prince, matatakot siya dahil sa kanyang pangit na hitsura. Gusto kong maging bachelor habang buhay. Okay, mabuti yun, ituloy mo. Ipinalakpak ni Jingzi ang kanyang mga kamay at pinalakas ang loob. Sabi mo din, shut up. Bago makapagpatuloy ang masamang babae, ang humihingal na Crown Prince Yu ay galit na hamarang sa kanya. Si Prinsipe Yu ay hindi tanga, hindi bababa sa hindi masyadong hanggal, kaya mahulaan niya na ang mga salitang ito ay hindi sinabi ni Zhou Gui, ngunit malamang nagawa mismo ng masamang babae, o pinoproseso niya. Si Prince Yu ay may malapit na relasyon sa hari ng Jin, kaya matagal na niyang alam ang tungkol sa relasyon ni Zhou Zikyong at Jingzi. Ito rin ang dahilan kung bakit wala siyang nakitang silbi sa pagpilit kay Zhou Zikyong. At ngayon ay nasa bahay ni Zhou si Jingzi. Kahit na sinabi ni Zhou Gui ang isang bagay na nakakainsulto sa kanya, nang walang patunay o ebidensya, ano ang magagawa niya kay Zhou Gui? Kaya't sa dami ng sinabi ng hamak na babae ay mas lalo siyang mapapahiya kaya agad niya itong pinutol. Prince, yan ang sabi niya, bilisan mo at ibalik mo silang lahat. Hindi pa alam ng masamang babae ang sitwasyon, iniisip na galit si Prinsipe Yu kay Zhou Gui, at nakangiting sinabi. Pa! Sa sumunod na sandali, si Prinsipe Yu, na galit, ay humakbang papalapit sa masamang babae at sinampal ang mukha ng kanyang kinakasama na hindi naman namamaga ng husto. Sa pagkakataong ito ay simetriko. Lahat ng masamang babae ay nalilito, ano ang nangyayari? Si Prinsipe Yu, sa kabilang banda, ay malamig na sinabi, Tindero Zhou, ganito ba ang pang-iinsulto ng iyong asawa sa prinsipe na ito? O totoo ba, tulad ng sinabi niya, na ganito rin ang sinasabi sa akin ng tinderang si Zhou tuwing weekdays? Siyempre hindi. Nagmamadaling ikinaway ni Zhou Gui ang kanyang mga kamay upang tanggihan ito, at sabay na tumingin sa masamang babae at malamig na sinabi, at saka, hindi ko na siya asawa, dahil hihiwalayan ko siya ngayon. Pagkasabi niyan, naglabas si Zhou Gui ng bag sa kanyang damit. Si Zhang Shusho ay nakuhanan ng litrato sa mesa, at sa isang iglap, ang mukha ng masamang babae ay namula. Chapter 940, patayin ang sinumang gusto mong patayin. Ang pagiging masama ay hindi lang ngayon. Hindi lang siya napagod ngayon ni Zhou Gui. Matagal na niyang isinulat ang liham ng diborsyo, ngunit hindi siya nagpasya na kumilos. Sobra-sobra ang ugali ng masamang babae ngayon kaya kinailangan ni Zhou Gui na hiwalayan siya para magkaroon ng malinaw na linya. Ang susunod na bagay ay magiging madaling hawakan. Nag-react at sumigaw ang masamang babae, ngunit walang sumagot sa kanya. Tumawag si Zhou Gui ng isang katulong at kinaladkad siya palabas. Biglang tumahimik ang front hall ng bahay ni Zhou. Humigop ng tsaa si Jingzi, na parang walang nangyari ngayon, at nakangiting nagtanong, pumunta ang prinsipe hindi lang para manood ng napakagandang palabas, tama ba? Umiling si Prinsipe Yu at sinabi sa malalim na boses, Jingshi sir, narito ako para sabihin sa iyo ang tungkol kay Magistrate Liu at Shopkeeper Hu. Pagkatapos ng lahat, si Magistrate Liu at Shopkeeper Hu ay parehong mula sa kampo ni Prinsipe Yu, at sila ay dalawang makapangyarihang lalaki na hindi man lang matatawag na kanyang kanang kamay. Kaya sa oras na ito, gusto pa rin silang protektahan ni Prinsipe Yu. Oh, ano pa ang masasabi tungkol sa kanila? Tanong ni Jingzi. President Jing, sa tingin ng prinsipe na ito, may hindi pagkakaunawaan ba? Alam mo, ang tindera na si Zhou ay nagsumikap sa buong buhay niya, at ang Joxian Tower ay ang kanyang buong pag-aari. Isipin mo na lang kapag ang ari-arian na pinaghirapan ng isang tao sa buong buhay niya, hindi maiiwasan na magkakaroon ng may mga pagkakataon ba na hindi ka makatuwiran. Pagkaraang marinig ito, ngumisi si Jingzi, kaya ang ibig sabihin ng Crown Prince ay normal para sa Shopkeeper Hu at Magistrado Liu na magsanib puwersa para i-frame ako. Hindi mo magagamit ito para hatulan sila, di ba? Kahit na, di ba? Medyo hindi katanggap-tanggap. Sumulyap si Prince Yu sa kanya, pero iyon ang totoo. Sinabi ni President Jing na na-frame siya, ngunit ang resulta ay nag-uusap lang sila, lalo pa ang pag-aresto kay Jing. Nakakulong na naman ang presidente, at hindi pa niya nahawakan ang kamay ni President Jing. Kaya, hindi sila nagdulot ng anumang pinsala sa katawan ni President Jing, kaya paano nila siya makukulong? Bang. Pinalakpak muna ni Jingzi ang kanyang mga kamay ng ilang beses, at pagkatapos ay sinabi ng may damdamin, kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Ayon sa sinabi ng prinsipe, nag-usap lang sila at hindi nagsagawa ng aksyon, o hindi naging matagumpay ang aksyon, pagkatapos ay walang ebidensya para arestuhin sila, tama ba? Nag-isip sandali si Prinsipe Yu at nagtanong, hindi ba totoo?
Totoo yun, ngunit tiyak na huhulihin ko si Shopkeeper Ho at Maestrado Liu. Ngumisi si Jingzi at hindi siya binigyan ng mukha. Bakit? Sa harap ni na Zhou Gui at Zhou Ziqiong, medyo napahiya si Prinsipe Yu sa pagtanggi ni Jingzi, kaya malamig siyang nagtanong. Bakit? Tumawa si Jingzi na may parehong paghamak, iniunat ang kanyang kamay sa kanyang mga bisig at sinabing, bakit, hindi pa sapat ang nakita ng prinsipe ngayon? Gusto mo bang kunin ko ang espada ng emperador at ipakita ito sa iyo? Haring Yu ang prinsipe ay natigilan, pagkatapos ay nagalit, at sa wakas ay nalanta. Oo, nasa kanya ang Emperor's Sword at kaya niyang tagin ang sinumang gusto niya. Saan niya kailangan ng ebidensya? Ang espada ng emperador ang ebidensya. Kasabay nito, siya ay labis na hindi nasisiyahan. Bakit niya ibibigay ang Emperor's Sword sa ganyang rogue? Tapos nagagawa niya lahat ng gusto niya. Nang makita ang frustrated na hitsura ni Prinsipe Yu, malamig na sinabi ni Jingzi, maaari mo pang sabihin kay Prinsipe Yu na pumunta ako sa Rosehouse City dala ang utos ng emperador na magbukas ng isang sangay ng pahayagan ng Dawn. Gusto ko noong una na pumili ng isang napakagandang lugar. Hindi ko inaasahan na si Shopkeeper Ho ang magkukusa na magbigay sa akin ng regalo, kaya masaya kong tinanggap ang Joxian Estreito, at para kay Hoxian Tower. Hindi ako makakaabala kay Prinsipe Yu, kung hindi ay iisipin kong nasa iisang grupo kayo. Ibinuka ni Prinsipe Yu ang kanyang bibig, ngunit sa huli ay wala siyang sinabi. Nakaharap siya kay Jingzi. Ang kanyang kalamangan ay ang kanyang pagkakakilanlan, na magagamit niya upang sugpuin si Jingzi. Ngunit ang taong ito ay may Emperor's Sword sa kanyang katawan, at bubunot siya ng espada kung hindi siya sumasang-ayon sa kanya. Wala naman siyang magagawa sa kanya. Nakakasakit ng ulo si Prince Yu. Kasabay nito, nararamdaman din niya na ang Shopkeeper Hu at Magistrate Liu ay kailangang magpaliwanag sa kanilang sarili. Mariin niyang pinandilatan si Jingzi, at nang siya ay tatalikod na at aalis, muling sinabi ni Jingzi, nga pala, kamahalan, palagi kong nararamdaman na ang Tindera Hu at Maestrado Liu ay may mga kasabwat, kaya't tatanungin ko sila ng mabuti upang makita kung maaari nilang malaman kung sino ang darating. Gayun din, dapat malaman ng prinsipe na ito ang tindahan ng kapatid kong si Zhou. Na gumawa ng anumang mga plano, hindi ako papayag. Hindi inaasahan ni Prince Yu si Jing. Talagang naglakas loob si Zi na ituro siya sa harap niya. Matapos matigilan saglit, lumayo siya. Dahil sa labanan kagabi, parehong late na natulog ngayong araw sina Mu Qingren, Master at Disciple Wang Yingqiu, at Zhang Xiaoyu. Nang bumangon si Zhang Xiaoyu, lumipas na ang oras ni Chen. Pagbaba niya, napagtanto niyang iba ang Joxian Building ngayon kumpara sa kahapon, dahil ang mga taong nagtatrabaho dito ay pawang mga tao niya. Matapos tanungin si Chen Jianan, nalaman niyang inalis na ni Jingzi si Magistrate Liu at Shopkeeper Hu habang natutulog pa siya, at ang Joxian Building ay opisyal na nilang pag-aari. Tuwang-tuwa si Zhang Xiaoyu, at pagkatapos ay muling tinanong si Jingzi. Nang si Jingzi ay hawakan sa kamay ni Zhou Ziqiong at umalis, siya ay natigilan saglit, at saka muling tumawa. Dati niyang pinayuhan si Jingzi na sumama dahil pakiramdam niya ay magaling si Zhou Ziqiong sa hitsura, karakter at kakayahan. Kung maaari siyang kunin ni Jingzi sa ilalim ng kanyang pakpak, malaking tulong ito sa kanyang karera sa hinaharap. Tumanggi si Jingzi sa mga oras na iyon, ngunit hindi niya inaasahan na ang dalawa sa kanila ay mabilis na umunlad at kumikilos ng mag-isa. Siyempre, inisip niya na ayos lang ito at hindi na siya pinansin, sa halip ay tumutok sa kung paano baguhin ang Joxian Tower. Xiaoyu. Sa oras na ito, ang boses ni Wang Yingqiu ay nanggaling sa itaas. Tumangala si Zhang Xiaoyu at nakita niya sina Mu Qing at Wang Yingqiu na naglalakad pababa ng hagdan na magkatabi. Nakabukas ang bintana sa ikalawang palapag. Maaari itong hulaan na sila ay natatakot na matuklasan, kaya lumipad sila mula sa labas. Gising na ba ang dalawang magkapatid? Tumingin si Zhang Xiaoyu sa kanila at nakangiting sinabi. Ang dalawang babae ay medyo nahihiya na titigan ng ganito ni Zhang Xiaoyu, ngunit nakangiting sumagot si Wang Yingqiu, nakabangon na si Xiaoyu, paano tayo hindi babangon? Pero hindi muna ako tumanggi kagabi. Dahil kagabi, si Zhang Xiaoyu ay dumating sa entablado matapos talunin sina Mu Qingren at Wang Yingqiu sa huling yugto, kaya ang kanyang huling estado ay mas mahusay kaysa sa kanilang dalawa. Hoy Xiaoyu, tinutok mo ba kami ngayon? Dahil sa maikling panahon lang magkakilala sina Mu Qingren at Zhang Xiaoyu, at kahit na nakilala nila ang isa't isa sa kanilang mga puso, hindi masyadong malapit ang kanilang relasyon, kaya nang marinig niya ang panunukso nito, tumawa na lang siya ng alanganin. Matagal nang kilala ni Wang Yingqiu si Zhang Xiaoyu, at siya ay may buhay na personalidad, kaya't sinasadya niyang sinabi ng hindi nasisiyahan. Pagkasabi nito ay nagkatinginan ang tatlong babae at humagalpak ng tawa. Ang relasyon sa pagitan ng tatlong kababaihan ay gumawa ng isang karagdagang hakbang pasulong, at ang kapaligiran na magkasama ay naging mas maayos. Gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.